So ma'am, anong plano mo? Malaki pa yung lupa mo. Expand pa. Gawin mong Ano, Doc? Hindi, basta napag-usapan na namin, we go up to 120. 120 hens. 120 hen, and then, tingnan natin. Kasi, Plus yung breeding, sir. Yes. Selection. Yes. Mas maganda yun. You just allocate a portion of that 120 to be considered as your breeder stocks. Kasi sa totoo lang, while Doc Rico and his colleagues at the College of Agriculture ng WEMSO are doing everything they can to continue to pursue with the project. Pero institutional kasi yun, ma'am, based on our experience, walang assurance doon na masusustain talaga. So, I think would be better off na ika-capacitate din natin yung ating private sector partners to do the breeding and selection themselves para tuloy-tuloy yung improvement. No, So, Doc, sinasabi mo mas sustainable pag private sector ang yes, sir. Because the motivation is money. I mean, let's be frank about it. Okay. Yun. Unlike doon sa I would really say like we might be seeing Doc Rico as highly motivated. Pero yung motivation kasi niya is just based on the career, his position kasi mapapahiya ka lang kasi dean ka ng College of Agriculture. Pero Doc Sinan, medyo pa favor ka sa camera, Doc. Huwag kang tanong. Okay. Ayan. So, nag-grow ako ng My Vitalis sa farm ko mismo. Pero dahil nga wala parati sa farm yung may-ari. Busy sa career. Pinull out ko lahat. Dinonate ko ulit sa College of Agri. Yun. Pero siguro dahil din, Doc, sa experience ko, 17 years ako sa LGU. Yung mindset mo is the farmer mindset. Talaga. What if you pumalit sa academic lang talaga yung yung mindset noon. What will happen to our breeding work? So, ito yung naging advantage kasi ginamit ko lang yung experience namin sa LGU noon. Na we tap communities, associations, mga farming individuals na we can easily spot kasi may mga gusto to adopt any technology, lalo na ito. Yun din yung sinasabi namin na huwag tayong we have discussed it before, huwag tayong mag-shotgun method. I-assess natin yung interest talaga noong those we will choose to become our partners. Because gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sabi nga sa Bible, many may be called, but only a few are chosen. So, yung chosen, ang pipiliin natin. Sir, can you give us yung konting background or criteria ng mga chosen one? Yeah. With the entrepreneurial mindset. Yung mga tipong pagbabanggitan mo ng 20, for example na 20 chickens, tapos yung nagko-compute na kaagad kung kailan siya mag-start na magbenta at ilan na yung pwede niyang ibenta within 1 year at magkano yung kikitain niya doon. So, ibig sabihin, nasa business talaga yung kanyang mindset. Rather than those, iisipin lang niya na gaano kadami na yung mapoproduce nito without even thinking of how much they will be spending for the feeds. Okay. Yun bang mga tipong panghabi lang? Mayroon namang ibang mga tao talaga na interested. Panghabi lang na natutuwa lang sila na marami yung manok na natatakbo-takbo doon sa backyard nila. Tapos pag may bibisita, I mean they feel so proud na ang dami nilang manok. Pero kung tatanungin mo na kung
magkano yung ginagastos nila sa feeds, hindi na nila masagot yon. Because eventually, based on experience again, eventually, titigil din yan pag magkaka-funding fatigue siya. Kung bagay, magsasawa na siya mabilis siyang kagagastos. ma-saturate. Mabilis siyang sa kagagastos. Kasi hindi naman mapapakain yung manok doon sa pride niya na marami siyang Ang magpapakain ng manok yung benta. Kaya mas madali siyang i-sustain. That's one. Number two, especially kung meron ka ng hired personnel. Ayan na, may gastos na talaga dyan. May gastos na yon. Pero yung hired personnel mo naman, for as long as they really understand what the business is all about, they will also give you their best para masusustain yan. Otherwise, they will lose their jobs. So, Ganun ba yung sa'yo, Ma'am Ana, yung mga tao mo? Ganyan talaga po. Kasi sila lang nandito. Sila lang. Itong buong coconut, banana, kakao, kasamang sampin yan. Sila na dito. And may pa, Doc? May pangatlo pa? Pointers mo? And of course, yung nagtitingin pagpasok doon sa, or even before, pagpasok doon sa production aspect, yung mata nila ay gumagala na kung saan ibebenta yung produkto, yung market. Yung market talaga. At magkano ang bili. Kasi like, dati pa yon, lagi naming sinasabi sa DOSTP card, particularly sa livestock, if someone would be showing interest on the production of any of the livestock commodities that we manage. In any livestock yan, Doc, ha? Yes. Not just for chicken. Not just for chicken. Tinatanong muna namin, saan mo ba, ano ang produkto na gusto mong i-produce or ibenta? Saan mo ibenta? At magkano yung bilihan ng product na yon, be it per kilo or per head. Reason for that is para mag-develop tayo ng production system that would give us the estimated cost to produce per unit product to be sold. At imamatch natin yan, magkano ba yung bilihan. Kasi ang tinatarget naman, it would be ideal for livestock. It would be ideal kung yung ating cost to produce the product is only 50% of the buying price. Alam niyo kung bakit, sir? Sasabihin ng iba na sobrang taas naman. Ibig sabihin, 100% yung markup. We have to consider na napakataas kasi ng risk. Yung risk. Sa livestock production. Kung susundin natin yung traditional recommendation ng mga 10, 20 or 30% hanggang 35 markup, daw. Sir. Hanggang 35%. Imagine niyo kung mamamatayan ka sa value ng isang hayop noon. Ilan dapat ang dagdag mong i-produce at ibenta para ma-recover mo yung loss na yon. These are the things that we have to consider. That we have to be realistic. At least, Doc, maganda yun, no? Kasi kung nag-aalaga ka, alam mo hanggang saan mo lang pwedeng ibenta. Yeah. Kasi minsan ang tendency, dahil produce mo, feeling mo, kaya kong ibabaan. Yeah. Ma-dispose lang, kaya ko ibaba kasi alaga ko naman eh. Pero with that, alam mo na hindi po pwedeng bababa ka kasi normally, sir, mangyayari yan na sabihin mo na pwede ko namang ibaba kasi ganun. Kung hindi ka ready, kung hindi mo identified beforehand kung saan yung market mo. Exactly. Kasi magpapadik ka na kung marami na yung pinapakain mo na kailangan na silang ma-dispose. However, early on, kung identified mo na yung market mo, especially kung may initial na kayong usapan to buy your product, masisave ka na doon sa panic scenario na yon. Pero ito yung kay ma'am, papasukin natin yung farm to plate. Yun yung talagang pinupush natin tulad din doon sa Pagadian to duplicate that idea here. Yun yung farm to plate. Kasi so walang lalabas na live chicken, kundi except breeders. Except breeders. Oo. Yun yung atin dito. Na yung value adding niya, it will increase it to 5 times, 6 times. So yun yung ating hope na pagbalik ni Sir Orly, mapag-usapan kasi mapag-umpisa na. Kasi ito talagang tuloy-tuloy na ito eh. Kaya, ma'am? Kaya yung ganong
Kakayanin plate. po. Part to play. Sir, inform nyo na lang kami pag mag-inauguration. Kasi Babalik din kami, sir. kasi willing din kami i-share sa mga Facebook pages namin katulad ng ginagawa So, yun namin yung sa iba. Sana pagbalik ni sir, mapag-usapan and as they expand, thinking also, ano yung maging steps namin in selling the produce. Si Kuwate is selling doble for 800 yung pesos ang 3.5 months nila sa tinibuok na tinola. Kasi may value adding na yun. Yun yung ating Sir, yung current situation ngayon ng Sampen, meron na bang parang ang mga tao aware na gustong-gusto nilang magkaroon? I would say, bago si Doc, I would say yes, nagsisimula pa lang, sir. Pero Nagsisimula pa lang. Hindi pa siya ganun ka widely known. Pero nagsisimula na yung mga customers na naka-experience na sila base sa sinasabi ni Sir John, na kahit mas pricey ng konti, mas mahal ng konti yung kanilang product, there are already customers or consumers who prefers the Sampen kasi because of the consistent quality. Kasi ibang customers ng native chicken or consumers ng native chicken, nadi-discourage sila pag nakabili sila ng manok na sobrang tigas yung laman na matagal lutuin. Pero kung na-experience nila na tama lang naman yung cooking time, mabilis naman siyang lumambot, hindi naman siya ganun katigas, and every time bibili sila ay ganun yung quality ng nakukuha nila. There are customers na who are already willing to pay a premium price for the product. Para po yan doon sa meat. Paano naman yung mga gustong mag-alaga? Dumadami na ba yung gusto kong mag-alaga ng Sampen? Sa experience natin, after nung piyesta, doon talaga nagtaka kami kasi we showcase Sampen native chicken doon sa piyesta. That was 2 years ago. No? Yeah. After noon, after noon, nagkaroon ng awareness. Gusto nila kasi mag-alaga. live yun live na ilang days. After noon talaga kami, grabe yung order left and right. LGU ng North Cotabato, Mga LGU, sir. mga LGUs ngayon. So doon kami grabe yung naging potential ng business. Pero hindi kami makapaglabas agad-agad ng stocks kasi meron kaming may mga target kami na kailangan namin i-complete yung deliverables kasi naka data pa kami, collection. Pero sa Zamboanga City, nag-17 kami for the 2 years. Ibig sabihin, marami nang aware sa technology. Ngayon pakunti-kunti pupunta sa bibili ng 5, bibili ng 10, ganito. Pero at higher price na 'yon, at 1.5 na yung breeder stocks natin. Wow. 1.5 'yon. Di perfect kay Ma'am Ana kung maging breeder farm siya. Ma'am. Opo. Pwede na talagang mag-retire. Na, no? Yun, tapos ang rooster medyo mas mahal, nasa 1.8 at saka 2 na 'yon at 6-7 months old. So for yung hindi makarga namin sa project or walang dispersal, yun, bibili nila yun. So ganun siya. And that's added income. Let's bibilin sa station, that's added income. So nakapagpagbigay pa tayo ng additional job order para sa station out of the income coming from Sampen native chicken. Sir, mag-alaga ka na rin. Ako hinintay ko na ito talaga yung namin. Ito na-enjoy kami talagang dito. Mas easy, Doc, no? Of course, hindi easy, but compared to cattle, goats, 'di ba? Na sobrang the chickens are easier to manage. Yeah. Tsaka shorter ang kanilang Shorter. yung kanilang tawag dito, yung kanilang generation interval, yung production cycle mo. Mas maikli. Tapos talagang I would say na ready na andyan yung market. Andyan yung market. Kailangan mo lang siyang makita. But of course, sasabihin ko lang din sa inyo, if we are already producing chickens in volume, do not expect your chickens to march by themselves to the market. Kailangan actively maghanap ka ng market at
mag-o-offer ka ng ng product mo. And better yet, kung magiging breeder farm ka na talaga, ma'am, based on your observations dito mismo sa farm mo, I think it would be better for you kung gagawa ka na rin ng base sa sarili mong experiences together with the costing. Gagawa ka din ng business proposition. Business proposition for breeder chickens and business proposition for meat. Oo, yung halimbawa, bibili lang dito ng hardened chicks na then they will grow Pati eggs. for meat. Kasi mas madaling makumbinse at maniniwala yung mga would-be buyers mo if you are Nakikita nila. if you are ready with that. Tsaka mas madali pating magbenta kung mayroon ka ng business proposition na like for example Patuloy ka social with, media, no? with 20 ready to lay pullets after X months ito na yung production mo and this is the potential income, yun mas madaling mangumbinse. Yeah. Ayan, ma'am. So, pag nangingitlog yung chicken, video, i-post sa Facebook. Post sa Facebook. Opo. Okay, tuloy po natin yung ating tour. So, ano rin, ma'am, no? Gastos din pag-build ka ng Gastos build. talaga. Gastos din. Yun nga, hindi pa pwede mag-stop ng pagbabarko kasi nag-uumpisa pa lang. Pero malaki potential. Nakikita mo. Opo, malaki. Magkano na may investment dito? So, I think nag-start ka lang nasa- sa 20, tapos na. Ganyan, yung breeder house ko, yung first, konti lang yun, mga 40 siguro. And then yung bigla na dumating tong mga malalaki. So, Nasa kailangan talaga. million na rin? Hindi naman. Mga 400 siguro. Okay. Manageable pa. Manageable pa. Yun nga lang po, kasi syempre OFW. Pero kung ordinary, parang mahirap. Mahirap. Mahirap po. Totoo. At least may investments. May pinupuntahan ng pera. Opo. Yun lang yung maganda doon. Nakikita mo saan pumupunta. Dito po tayo. Ito na po yung mga breeders. Opo, yung mga breeders, Manstakire, no? Dito ba tayo galing kanina? Iba? Pumasok na ba tayo? Iba rin to. Ito yung mga breeders. Ma'am, dahan-dahan tayo. Kwanto breeders siya? Bakit yan? Kwarto. Ito yung isang Kwarto family de mo. breeders. 18. We have 18 rooms po for breeders. For breeders. 1:5. No, Ray? 1:5. Opo. 1:5. Ito yung mga itlogan nila. Opo. Actually, eto, ano talaga siya. Supposed to be this is Hardening. hardening. Kaya lang biglang dumami yung breeders. So naging ano na siya, pang-breeder na naman. So madali po talaga kasing dumami. Yung breeder, yung first ko na set nga bigay ni ng Wimsu, doon lang yun Andyan. nag-start. Ito lang nag-start. Then So hindi mo pina-extend rin na dito. expect na darating ka sa ganito kadaming chicken mo? Opo talaga. Wala talaga. Ang concentration lang talaga sana namin is the cacao talaga. The cacao. Opo. Kumusta pa yung cacao mo ngayon? Medyo may problema siya sa lupa siguro. So kailangan ng rehabilitation, kailangan ng fertilizer. Tumigil yung fertilizer. Naalala nyo yung biglang tumaas ang presyo ng fertilizer dahil sa gera. So medyo nagmita kami noon di Doc. So we decided yung chicken manure every week para ma-revive. Okay naman po. So chicken manure. Actually ayaw ni Doc Quadra kasi due to the presence of this. Yes. Oo. So medyo Kaya dapat yung process, yung linuto.
Ewan ko kung niluto ba yun. Mga ano na, basta very dry na siya, mga 1 year na. Dapat Hindi, yung linuto Yun ang sabi ni, para safe. para safe. Kasi baka may ano yan. Yun ang sabi ni Doc, na baka may may Baka infection maano yung chicken doon, na yun. oo, and then masali dito. So gumawa na kami ng ganyan, enclosed na talaga. Kasi wala naman kaming background talaga dito Sa farming. sa farming, so sila talaga yung naging ano namin, support. Mm-mm. Yung Buti nga Winsu may, talaga. butit may support kayong ganyan eh. Opo. Kasama pa rin natin si Ma'am Annalisa Ong, ang may-ari ng itong farm na integrated Opo. cacao and Zampen chicken. Chicken. Kumusta po kayo yung experience nyo dito sa farming? Okay, actually medyo nahirapin kami sa umpisa kasi none of us has a background on agriculture. Kaya lang, syempre, no, pag OFW ka, gusto mo, ang mga seaman kasi, yung tripping talaga nila is bumili ng lupa. Okay. Okay, so we have this, pero after purchasing the lot, siguro mga 1 year, walang naman. punta, walang lahat. Basta Binili binili lang. lang. Oh, binili Okay. lang. And then, siguro yung mga nakasama niya sa barko, nag-develop na din ng mga kani-kanilang farm. Farms. So, pero parang naengganyo siya. So, yung naisip niya talaga is cacao. Si Sir. Opo, cacao. And then, nag-intercrop kami ng mga saging. And then, it so happened, I met Doc Tabal through a friend also. And then sabi niya, nung time na yon, they were looking talaga for prospect farm owner na kung saan pwedeng maging partner nila sa programa nila. So, he decided to visit us. So, nung una pa lang nakita niya yung farm, sabi niya, Ma'am Ann, Maganda. oo, potential talaga ito for Sampis. So, eto, nag-start na lahat-lahat. So, we started with 20. Very humble lang muna. Yan lang, made of, actually, sira na nga ngayon, no? So, ganun lang kami nag-start. And then, eventually, kasi sobrang mabilis silang dumami. So, medyo na-pressure kami sa pabahay. Pressure talaga kami sa pabahay, sa pagkain. So, yun na, tuloy-tuloy na hanggang, hindi mo na mapigilan eh. So, talagang forced talaga kami mag-build ng mga houses for them. Okay. Oo, and then, so, nagbi-visit na sila every month. So, na-pressure na din kami sa biosecurity na kailangan ganito, enclose. Kasi, Nagiging seryoso na. Okay na Opo. po. Okay na po. Tayo na lang kami. and then, nadaanan din namin yung namamatayan ng sobrang dami. Okay. So, sabi ko, bakit kaya ito? So, slowly we learn na kailangan talaga yung biosecurity. So, ito, slowly we implement na, in-enclose namin, nag-provide kami ng mga lavatories, and also yung food bath, and lahat na disinfect, everyday yung mga feeder and waterer. So, parang ngayon wala na, no? Nabawasan talaga yung problema sa mortalities. And then we went into vaccination program. Okay. So slowly we learn, no? Sabi ko, we have to learn kasi ito pabalik-balik lang naman ito pag nahuli mo na yung sikreto. So Tuloy-tuloy ganun lang naman talaga. Ma'am Ana, yung you started from 20 Apo. hens. Ang total population ngayon ng farm ng Zampen ay Nasa 700 to 800 wow. and counting. And counting. And- At yan ay kumikita na kasi somehow nakapagbenta ka, di ba? Opo, nakapagbenta na kami. It's either for meat or eggs. Ano po yung mga yung nabibenta first nyo? batch na na-dispose namin was hindi kasi taga Zamboanga City eh. Okay. So, for breeding din, yung mga For breeding. brooder, doon sa brooder. Okay. So, yun Ang talaga ginawa niya. binila. Oo. And then, yung lately ngayon, medyo nakikilala na kami dito. Yung pag may birthday sa kapitbahay. So, ganyan. And then, through the help of WIMSU also, so nakakapag-dispose na kami. May mga buyers pumupunta sa kanila, so dinidiretso nila dito sa akin. So, okay. medyo slowly,
Slowly. Okay, Ma'am Ana, ano pong pangalan ng husband ninyo? Orly po. Si Sir Orly, ano po ang work ni Sir Orly as seaman? Seaman po, seaman. Ano pong work niya doon sa barko? Chief mate po siya, yung position niya. Okay. So, nakita ni Sir Orly itong farm? Opo. Kamusta? Ano pong reaction Actually, niya? pag excited siya parating umuwi. Mga one day lang. Pagdating ngayon, bukas agad nandito na. Nandito na, okay. Minsan natutulog dito, nagstay siya for 3 days to monitor. So, ganun siya ka-excited. So, gusto niya rin Gusto talaga? niya talaga. Kasi, siguro pagod na din sa kakabarko. Ilang years na ba siya nagbabarko? Siguro mga nasa 25 na. 25 years na. Oo. So, nag-iisip din talaga siya ng retirement? Opo, eto na talaga. Sabi niya, anong gagawin ko pag nandyan ako? Kasi ako meron naman ako, 'di ba? Kahit konti. Kahit maliit, hindi ko kayang tapatan yung kita niya, pero stable ako. So sabi niya, paano naman ako? So eto na yung farm, kaya lang medyo malayo. So mahirap siyang puntahan talaga. Kung imo-monitor mo talaga, so unless you din. build a house Yun dito. lang. Instead, nagplano na kami ng bahay, no? So napupunta sa bahay Farm. ng manok. Sa bahay ng manok kasi dumadami talaga. Okay, Oo, so, yun, hanggang, eto na. Tapos yung ano talaga yung Wimso kasi masyado silang aggressive, no? Yeah. Pagpunta nila Maganda dito, support nila sa inyo. maganda yung, ma'am, you have to extend this, later ganito na to, ganyan. So kami din, parang ano din kami, no? We feel so blessed na nandyan sila. Yung lang talaga, yung siguro yung nakikita kong barrier ngayon is yung financially talaga. Kaya hindi talaga pwede munang mag-stop. Both. Both. Si Sir at ikaw. Opo. Ilan ba anak ninyo? 2 po. Graduate na sila? Ay, wala pa. Yung grade 6 yung isa. Kaya nga sabi ko, mahirap sa part namin. Oo. Now So, I understand. Kanya, so kailangan talaga muna, ano. So, medyo, But anyway, pag ito yung mga farm ay na-establish nyo, Opo. magiging maganda rin naman ang income. Opo. No, in due time siguro po. So, happy kayo? Happy po. Tama ang decision? Tama ang desisyon. Kasi, medyo mahirap pag, yung sa side ng husband ko kasi, pag hindi na okay yung health, hindi ka na makakasakay. So, nasa 40s na, almost 50 na kami. So, medyo Preparing risky na. talaga. Preparing talaga. Preparing na, oo, yung hindi health. po pwedeng dumating yung time na yun, tapos hindi ka na po pwede, so wala ka pupuntahan. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya, pagtsagaan talaga muna natin. Sa case ko kasi, sir, mahirap. Kasi, ito nga, i-manage yung time, no? Kasi working din ako. And then, parang labas ko niyan, is-solo parent Kasi wala siya, yung kids ko, maliliit pa. So, plus this one. So, kailangan talaga time management sa part ko. Okay, ma'am, ano po ang advice niyo sa mga audience natin na at least kayo, naumpisan nyo, magandang start ng farm, no? Potential nakikita nyo na, palaki, Opo. no? At least, di ba? Hindi yung horror stories ang farming ninyo. Minsan po horror pag namamatay Meron pa rin. Oo, pero ganyan talaga Okay. livestock kasi. Pero it's a matter of, meron talagang solution sa bawat problema. Okay. Okay, sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo, no, or particularly sa livestock, kahit naman saan siguro, we have to start from from nothing talaga. You have to learn, you have to be humble. Kasi kailangan talaga natin ang tulong ng iba. Lalo na pag hindi natin kabisado yung takbo. Like us, hindi naman kami mga negosyante talaga. Hindi kami nakapag-aral ng business. O hindi din kami lumaki sa ganitong setup. So wala talaga. So we are just very thankful that we have Wimso. Kasi napaka-supportive nila, and so parang naeengganyo din kami kasi may mga taong ganito, yung iba nga sila lang, and then they were able to be successful. So in God's time po, sana na kayo din po kung naghahanap kayo ng negosyo, for example, so masasabi ko ang livestock kasi pagkain po siya hindi po siya kung ano-ano lang kasi 'di ba naranasan natin nung pandemic, maraming negosyo ang bumagsak, no? So food tayo So kahit anong panahon,
kailangan nila yung products natin. Pagkain talaga. Ayan. Excited tayo kay Ma'am Ana kasi siya mismo ang ini-encourage ng Picard at ng Wimsu para sila ay maging breeder farm. Kasi habang pasikat ng pasikat ang Sampen, padami ng padami ang gustong mag-alaga. Now, kayo ngayon ang magpo-provide ng mga breeders for them. Opo. Ma'am Ana, thank you so much. Thank you so much, sir, for this opportunity. Opo. Ang relatives mo from here, pero hindi ka nakapagsalita. Hindi. Nagtatry po pero tinatawanan nila kasi bali-baligod ako. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.